Salve, Bonumane Domine et Domina. Ako nga pala si Eileen Anarsako, ang inyong taga-ulat. Buenos dias, Senyor at Senyora. Ako si Zamela Marie Batangas, isa sa mag-uulat ng Kabanata 24 na ang pamagat ay mga pangarap. Ang nilalaman ng kwentong ito ay ang mga tauhan, talasalitaan, buod, mga tanong at ang aral. Umpisahan natin sa mga tauhan. Ang pangunahing tauhan sa kabanatang ito ay sina Isagani, Paulita at ang kanyang tiyahing si Doña Victorina. Ang talasalitaan naman ay ang nabanggit o nasabi, ikinalugod o ikinagalak, naliwanagan o ang katumbas na kahulugan nito ay naunawaan, hangad o gusto, at ang panghuli ay ipinaliwanag o isinalaysay. Ito naman ang puod ng Kabanata 24 ng El Filibusterismo, mga pangarap. Kinabukasan, Huwebes. Naglalakad si Isagani sa magandang paseo de Maria Cristina sa direksyon ng Malecon para puntahan si Paulita, upang pag-usapan nila ang tungkol sa nangyari sa nagdaang gabi. Habang naglalakad, narinig niya si Bensay na nakikipag-usap patungkol kay Simon. Dahil bigla itong nagkasakit noong nakaraang gabi, hindi din ito tumatanggap ng anumang dalaw, maging ng mga adyuhante ng general. Matapos nito, ay tumungo siya sa luneta at sa malayong ingay ay narinig niya ang sasakyan ni na Paulita kasama si Doña Victorina at kaibigang kasama niya noong nakaraang gabi. Tuwing nakikita ni Doña Victorina si Isagani, hindi pinakakawalan ito ng hindi na itatanong ang anumang balita tungkol kay Don Tiburcio. Dahil pinapahihanap ito ni Doña Victorina dahil nais niya magpakasal. Nabanggit naman ni Doña Victorina si Juanito Palaez bago niyang pag-ibig. Tanging mabubuting bagay lang ang sinabi ni Isagani patungkol dito dahil siya rin daw ay karibal. Dahil napasaya at napasabik na wala sa sarili sa Doña Victorina at biglang dumating ang kaibigan ni Paulita upang sabihin ang abaniko nito'y nahulog. Kaya't ikinalugod ito ni Doña Victorina dahil maluluwagan ang panliligaw ni Isagani. Nung sila'y makapag-usap, naliwanagan ng dalawa sa ganap na teatro. Ipinaliwanag ni Paulita na pinilit siyang pumasok ng kanyang tiya at sa hangad na magkita sila ni Isagani sa teatro ay sumama. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Isagani ay mayamang kalikasan ng kanyang bayan. Ngunit unang sumagi sa isip ni Paulita na kailangang dumaan sa mga bundok na maraming mga linta ay nangilabot siya ng takot. Dahil sanay sa komportable at malayaw, sinabi niyang lalakbayin lamang ang lugar kung lulan ng sasakyan o tren. Isinagot ni Isagani na maaaring maraming magbago sa loob ng ilang taon. Kaya't nagsisikap gabit araw ang mga kabataan, inaalay ang kanilang talino para sa bayan. At naitanong naman ni Paulita na kung walang mapapala at sinagot ito ni Isagani. Mangangarap siyang minsan pa muling titig nito sa kanya at mamatay siyang masaya dahil nakatanggap ng liwayway galing sa mata nito at sasabihin sa mundo na namatay ang aking minamahal nang ipaglaban ang karapatan ng aking bayan. Ang huling pangyayari ay ang pag-uwi. Sa kagandahang loob ay inimbitan nila si Isagani sumakay sa kanilang sasakyan. Imbitasyong hindi na hinintay ng binatang maulit pa. Dahil ang sasakyan ay kay Paulita, umupo si Doña Victorina at ang kaibigan niya sa harapan, at ang dalawang magsing-irog sa bangkito. Mga tanong. May inihanda kami dito mga katanungan para sa Kabanata 24, mga pangarap. Panuto. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, sino ang naghihintay sa luneta upang makipagtipan kay Paulita? Tama, Isagani. Pangalawa, kanino patungkol ang narinig na usapan ni Isagani kay Bensay?
Tama kay Simon. Pangatlo, sino ang pinapahanap ni Doña Victorina sa tulong ni Isagani? Tama, Tiburcio. Pang-apat, saan nais manirahan ni Isagani? Tama, sa nayon. At panghuli, saan naman nais manirahan ni Paulita? Tama, sa bayan. Ang aral sa Kabanata 24, mga pangarap, ay walang imposibleng pangarap sa taong nagsusumikap at may hangarin sa buhay. Ayun lamang po, maraming salamat.